saka patubig, biyaya po ng Lord yan. Sa kaniligan ng kanilang paranin, ay malilungan ang kasalanan. Pagbukas po kayo sa Isaiah chapter 41, verse 8. Pababa po. Ang sabi ko dito, ngunit ikaw, Israel, na aking lingkod, lahi ni Abraham, na aking kaibigan. Ikaw ang bayang aking hiniram. Ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig, sa pinakamalayong sulok nito. Sinabi ko sa iyo noon, ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi tinakwil. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, ingatan ang iniligtas. Amen. Alam naman po natin na tayo itong lahat, amen, no? Tinawag ng Diyos upang kanyang maging lingkod. Pag may kanya-kanya po tayong bayan, no, na pinagmulan. Amen. Katulad ng pagkatawag ng Diyos sa kanyang lingkod na si Abraham, pinangakuha po ng Diyos, no, ng mga pagpapala. Dahil po siya ay tunay na sumasampalataya sa ating Diyos na buhay. Ngayon din po tayo ay nagiging, mayroon na po tayong espiritu ng Israelita dahil po tayo ay nanampalataya sa Diyos. Tayo nga ay tunay na mga anak ni Abraham. Dahil si Abraham ay pinangakuha ng Diyos ng mga pagpapala, tayo din po na masumasampalataya ng Diyos, naging anak ni Abraham, tayo din po ay tatanggap ng mga pagpapalang mula sa Diyos. Amen. Amen. At ang sabi niya, si Abraham ay lingkod ng Panginoon. Amen. Si Abraham lang po ba ang tinutukoy ito, hindi ang kanya po mga salin lahi. Sapagkat ang pinangako ng Diyos kay Abraham, yun po ang ibinibigay sa kanyang mga salin lahi. Amen. At natanggap nga po ng Israelita mga pangako ng Diyos sa kay Abraham, at kasama rin po tayong tatanggap ng pangako ng Diyos kay Abraham, sapagkat tayong lahat na sumasampalataya sa Diyos ay mga anak po tayo ni Abraham. Amen. Amen. Kaya po pinapangako sa atin ng Diyos. At sabi niya, ako isa sa iyo, huwag kang matatakot. Amen. Sa lahat ng bagay, mayroon tayong maraming bagay na kinakatakutan sa ating buhay. Amen. Unang-una, natatakot tayo kumisa sa ating buhay na baka bukas mawawala na ako. Hindi po natin dapat kinatatakutan niya. Sapagkat ang Diyos na nagbigay sa atin na siya may alam kung kailan niya kukunin. At hindi po tayo dapat hindi po tayo makakapagtanggi sapagkat ang Diyos po ang nagbigay sa atin at siya rin po ang babawi nito. Sa lahat ng bagay, meron tayong kinakatakutan. Minsan natatakot tayo na baka kinabukasan, wala na tayong mga pera, wala na tayong sa pangailangan natin, kinapos na tayo. Pero sabi ng Diyos, huwag ka mangamba. Huwag kang matatakot. Nandiyan siya, nangangako. Noon ikay iingatan, ikay gagabayan. At kasama doon, ang pag-provide po ng ating mga pangailangan. Ano man ang ating dinaranas sa mundo ito, dahil pinangako ng Diyos kay Abraham, tayo yung mga anak ni Abraham, tatanggap din po tayo ng pag-ingat at gabay po ng Diyos. Kaya kung minsan tayo nasakit at karamdaman, huwag po tayo mabahala, huwag po tayo matakot. Dahil pinangako ng Diyos, ako isa sa iyo. Amen. Sa lahat ng oras at panahon, habang tayo ay nananalig sa Diyos, sumasampalataya sa Diyos, tayo anak ni Abraham. At hindi tayo pababayaan po ng Panginoon. Amen. Sa lahat ng aspeto natin mga buhay, tayo may pangangailangan. Hindi po tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat matakot. Amen. Nang baka mawalan tayo bukas, wala na tayong mga pagkain, o bukas magkakasakit tayo, hindi po tayo dapat matatakot. Dahil mayroong Diyos na nangangako, ako isa sa iyo. Ibig sabihin na kung ipinangako ng Diyos na ako isa sa iyo sa lahat ng panahon ay nariyan siya para sa iyo. Amen. 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 Kaya kung hindi po tayo dapat mangamba, anuman bagay, no? Maging sa ating pangailangan, hindi po tayo dapat na mangamba. Dahil kung tatanawin po natin, balikan po natin ang Genesis 26. Amen. Bago nilikha po tayo, dinagay na ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. Amen. At ang nilikha ng isang tao, nandoon na yung kanyang mga pangailangan ng pagkain. At titas na lang po ng titas. Ganun din po sa ating mga buhay. Hindi po tayo dapat namatakot, hindi po tayo dapat mangamba. At kung tayo man ay nangangamba, wala rin po tayong magagawa. Amen. Kung tayo ay nababalisa, wala rin po tayong magagawa. Bakit? Hindi po tayo matutulungan ng ating pangamba, hindi po tayo matutulungan ng ating
mga pagkabalisa sa ating pangangailangan. Kung mabalisa ka ba, kaya mong may provide ang pangangailangan mo, hindi ko. Bagkus, panginginain ka pa. No? Ng kabalisahan. Pero kung manalig ka sa Diyos, no, sinabi niya sa ating Panginoon si Abraham, kung manalig ka sa Diyos, mayroong Diyos manangako na ikay ingatan, gabayan. Kung ako isa sa iyo, kaya ano pa ang ikatatakot mo? Hindi ka dapat matatakot. Huli po tayo, sabi dito sa verse 13, ako si Yahweh na iyong Diyos, ang magpapalakas sa iyo, kaya ikaw na anak ni Abraham. Ano man mga problema, magbigat mo, nandiyan ang Diyos na magpapalakas sa iyo. Kung kaya narito ka, bakit malakas ka na? Hindi ka na igupo ng mga bigat problema mo. Hindi ka na naigupo ng kabalisahan sa buhay. Bakit? May Diyos kang pinagkakatiwalaan at umaasa ka na kung ang Diyos ang unahin mo, siya ang magpuprovide ng iyong pangangailangan. Amen. Amen po, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasama po yan, kung kaya tayo narito, dahil naniniwala tayo na kung unahin natin ang Diyos, sumunod tayo sa Diyos, ang Diyos ang magpuprovide ng ating pangailangan. Idaragdag niya, sabi atin, idaragdag niya po ang lahat ng ating pangailangan. Kaya huwag ka ng mangamba, anak ni Abraham. Amen. Amen. Tayong lahat ng mga anak ni Abraham, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo mangamba. Wala kang karunungan. Amen. Medyo mahina ka sa klase, sa paralan, huwag ka mangamba. Nandiyan yung Diyos nang nangangako sa iyo, sa iyo ang Diyos. Siya magbibigay ng karunungan para sa iyo. Amen. Ganun din po. No, dito sa salita ng Diyos. Kung tayo ay mahina, no, wala pang kalaman. Humingi kayo, sabi ng Santiago 1:5. Humingi kayo at bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay at hindi siya nangangapat. Mayroong Diyos na nangangako sa lahat ng bagay. Kaya tayo ng mga anak ni Abraham, hindi tayo dapat makakapa, kundi magtiwala sa Diyos ng ngako kay Abraham. Dahil tayo ay sumasampalataya sa Diyos, tayo mga anak ni Abraham. At ang pangako na Diyos kay Abraham ay makakamtan din po natin lahat. Amen. Amen. Kaya sabi, ako si Yahweh na iyong Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ako ang nagsabi, huwag kayong matakot. At tutulungan ko kayo. Huwag kayong matakot. Ako lang ba sinasabihan dito ng Diyos? Hindi, tayo pong lahat na mga anak ni Abraham. Huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot. Bakit? Ba't po kami tatakot? Sa lahat ng bagay, nandiyan ang Diyos nang ngako nasa sa iyo. Nasa sa akin. Ano gagawin natin? Kung mayroon tayong mga bigat, mga problema, anong gagawin natin? Matatakot ba tayo? Hindi. Ang gagawin natin, magsaya. Amen. Alam niyo po sa mga kalat ng kawika, ang masayahin tao, gumanhabang. Hallelujah. Amen na po. At ito po ang maganda pong sabi ng Lord sa verse 14. Sabi ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, sapagkat tutulungan kita. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Maraming nakatingin po sa atin kung minsan sa ating mga buhay. Halos napakalit na lang ng tingin po sa atin. No? Lalo na tayo na taga-Jesus, sumalat na ko. Ang manghihirap naman ng may mga Diyos daw, pero napakahirap naman ang buhay. Maliit ang tingin sa atin. Pero dahil sumusunod tayo sa Diyos, sumasampalataya tayo sa Diyos, anak tayo ni Abraham, ang Panginoon ng Diyos sa atin ay napakalaki. Amen. Amen. Huwag natin pansinin yung mga tao nagmamaliit sa atin. Amen. Minsan nangihina ka. Bakit? Dito ang aking kalagayan. Minsan, pinagpapato pa nga dito sa kumpito. Nilalait-lait siya dahil sa kanyang hitsura. Pero hindi ka dapat matinag yan. Amen. Dahil kung sa paningin nila ganun ang kalagayan mo, pero sa Diyos, napakaganda. Amen. Napakagwapo mo, napakalakas mo, napakasaksi. Hallelujah. Ang tingin ng tao ay mandaraya. Hindi yan katulad ng panginingin ng Diyos. Ang panginingin ng Diyos at ang puso ng Diyos, pantay ang lahat. Wala po siyang tinatangi. Nagpapaulit sa mga kasalanan at sa matuwid. Ibig sabihin, ang Diyos po ay pantay. Wala siyang tinatangi. Kaya kung mayroon man sa atin nagmamaliit, sila lang yun. Magpatuloy ka sa Diyos, mag-input ka sa Diyos, dahil ang Diyos na nakatingin sa iyo, no, na nagmamahal sa iyo, sa Kanya, napakalaki mo. Amen. Hallelujah. Ano man ang kalagayan po natin? Minsan, namamali tayo dahil ganito lang ang estado ng ating kalagayan. Ay, huwag natin pagmaliit ang ating mga sarili.
Dahil mas highest ang ating kalagayan kisa doon sa mga nakapagtapos sa sanlibutan. Mga abogado man sila, mga senador, o lahat ng mga tanyag. No? Mundo lang yan. Pero dahil ikaw nanilingkod ng Diyos, tinawag ng Diyos, nakapagpahayag ng salita ng Diyos, mas mataas ka pa doon. No? Sa mga nakapagtapos sa sanlibutan. Ikaw ay ambassador ng Diyos. Amen. Malaki ka sa paningin ng Diyos. Hallelujah! Kaya huwag kang matakot, huwag kang mahiya kung sino makaharap mo. Mga edukado man sila, wala naman silang Diyos, eh maliit sila sa paningin ng Diyos. Pero ikaw na minamaliit nila, ay sa Diyos naman, ay napakalaki mo naman. Amen. Hallelujah! Oo, dito sa sanlibutan, yung tingin ng tao, mahirap tayo. Oo nga, sa pinisyal, sa salapi, mahirap tayo. Pero alam niyo sa pagmamahal sa Diyos ay malaki po pagmamahal natin at ang tingin natin sa ang tingin ng Diyos sa atin ay malaki tayo. Amen. Mas mahalaga ang espiritual na buhay sa Diyos kaysa kayamanan ng mundo, kaysa karunungan ng mundo. Kaya kung ano man ang kalagayan po natin dito sa daigdig, dahil tayo sumusunod sa Diyos, wala tayong dapat na ikakatakutan. Kahit na mayroong mga nagbabanta kuminsan sa atin, hindi tayo dapat matakot. Bakit mayroong nagsasabing Diyos na nangakong ililigtas kita. Amen. Dumanas man ng sakit at karamdaman ang kalungkot ka mag-anak mo, mga anak. May nangangako na Diyos, ililigtas kita. Ngayon, ano pang pangambahan po natin? Katulad ni Abraham, sumunod lamang siya sa Diyos, hindi siya nag-alinlangan. Pinagpala siya ng Panginoon. Amen. Kaya tayong lahat, nagnalig sa Diyos. Tayo po ay tatanggap, ng papapala na ibinigay ng Abraham. Sa lahat ng mga problema at suliranin natin, gabundok-bundok man yan. Amen. Sabi ng verse 15, gagawin kitang tulad ng pangtiik na may bago at matatalim na ngipin. Iyong gigikin ang mga bundok at burol at dudurugin hanggang maging alabo. Amen. Tayo na mga anak ng Diyos, lalo sa Marcos 16:17. Binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos para makapagpalayas ng masamang espiritu. Kaya yung magigabundok-bundok natin ng mga problema, kaya natin durugin yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Gaburol man yan ang problema mo sa iyong pangangailangan, wawasakin niya ng Diyos. Amen. Ano man gabundok ng mga sakit at karamdam, mga problema at suliranin. Amen. Kaya natin yan durugin. Sapagkat binigyan ka na ng Diyos ng kapangyarihan para ang lahat na yan ay durugin at wasakin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, mayroon pa ba mag-aalinlangan sa atin sa pangako ng Diyos? Wala na po dapat mag-aalinlangan. Bagos pananampalataya natin at gamitin ang sinabi ng Panginoon. Huwag kang matatakot, ako'y sa iyo. Amen. Kaya sa lahat ng oras ng panahon saan ka man naroon, hindi ka dapat mangamba sa lahat ng bagay sapagkat ang Diyos ang magpuprovide ng iyong pangailangan. At sabi ng Diyos sa verse 17, kapag inabot ng matinding uhaw ang aking bayan, na halos matuyo na ang kanilang lalamunan, akong si Yahweh ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. Ano po ang tinutukoy dito ng Diyos kung minsan tayo ay sumasalat na halos sa ating pangailangan sa pang-araw-araw. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, akong gagawa ng paraan. Amen. May bayarin ka ba sa kuryente, hindi mo kayang bayaran ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Nakabayad ka ba? Amen. Hindi ka nakabayad ka. Bakit? Mayroon Diyos na nangangako. Amen. Matuyo man, gagawa ang Diyos ng mga bukal. Amen. Padadaluyin ng Diyos ang pagpapala para sa iyo. Ang mga pangailangan mo, amen, ay matugunan. Amen. Mo po nangangako ang Diyos, parang tinutuloy ko ng Diyos na halos pati yung bulsa mo, ito yung tuyo na eh. Amen. Mga lalagyan mo ng bigas ng tuyo na. Amen. Pero ang sabi ng Diyos sabi niya, si Yahweh ang gagawa ng paraan. Amen. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya, kaya hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Amen. Idagin lang natin ang rin niya sa Hebrews 13 verse 5. Sabi niya, huwag kayong magmukhang salapi, sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man.
Kaya kung ikaw ay anak ni Abraham, manalig ka sa Diyos. Mayroong Diyos na hindi magpapabaya sa iyo sa lahat ng oras at panahon. Kung minsan pinangihina ka ng iyong mga problema, ng iyong mga suliranin. Pero mayroong Diyos na nangakong palalakasin kita. Amen. Ah, sino ba ang hindi dito malakas? Sister Mila nga eh. Maraming problema sa tahanan, apat-apat ang binabantayan. Nangihina? Hindi. Binigyan nga ng Diyos ng lakasin, nandito eh. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ng mga anak ni Abraham eh. Palalakasin tayo ng Diyos. Amen. Kaya hindi tayo dapat mangamba. Amen po. At ano po, ang sabi ko dito, hindi pababayaan sa verse 18. Magkakaroon ng ilog sa tigang na lupa. Hallelujah. Sa disyerto yan. Magkakaroon ng ilog sa tigang na magagawa ba yan ng tao? Hindi. Ano ba tinutukoy dito ng Diyos sa kabila ng yung kahirapan ng buhay? Salat ka na. Gagawa ang Diyos ng ilog. Ibig sabihin, magkagawa at bibigay na ang Diyos ng mga resources of income. Amen. Amen. Magbibigay ang Diyos ng iyong ikabubuhay. Magbubukas siya. Anong mga klaseng mga bubuksan ng Diyos? Ang Diyos na po ang nakakaalam niya. Amen. Amen. Katulad ng preaching natin na narinig. Amen. Nagbigay ang Diyos ng karunungan para magkaroon ka ng mga source of income. Amen. Amen. Agos ang masaganang tubig sa mga nibis. Gagawin kong lawa ang disyerto. May mga batis na bubukal sa tuyong lupain. Amen. Talaga nandiyan po ang Diyos na nangako na sa kabila ng ating kahirapan ng buhay, dahil tayo ay mga anak ni Abraham, magpapabukal po at hindi po magpapabaya ang Diyos. Patuloy na ipuprovide ang ating mga pangailangan, kagalingan, promosyon, amen, tagumpay. Nariyan po ang Diyos na nangako dahil po tayong lahat ay mga anak po ni Abraham. Amen. Ang nais lamang ng Diyos, maging katulad po tayo ni Abraham na lubos na sumasampalataya. At dahil sa pananampalataya ni Abraham sa Diyos, tinawag po siyang kaibigan. Amen. Oh, tayong lahat ng anak ni Abraham, kaibigan din po tayo ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.